Pinunyag ngayon ang tanggapan ng ombudsman na nakakuha umano sila ng intelligence report sa umunoy tangkang pagtakas palabas ng bansa ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kahit pa may umiiral na precautionary hold departure order at nasa kasagsagan ng investigasyon ito pong ombudsman kaugnay sa pagkakadawit ito sa anomalya sa multimilyong pisong flood control projects kickbacks. At dahil dyan, nananawagan ngayon ang ombudsman sa mga law enforcement agency na may control sa border security ng bansa na bantayan ang galaw ng dating House Speaker. Nagtatangkaw manong lumabas ng Pilipinas si dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang natanggap na credible intelligence report ng Office of the Ombudsman kahit pa may precautionary hold departure order na inilabas ng Sandigan Bayan laban sa dating leader ng Kamara. The office calls on all relevant agencies to make sure that this does not happen. Let me make this clear. Nananawagan ng ombudsman sa law enforcement na may kinalaman sa border security para mabantayan ang galaw ng dating speaker. So kaya namin siguro nire-remind yung ating law enforcement agencies, pati na rin ang ating border control, to please watch out. Dahil malamang sa hindi niyan, lalabas ho siya sa informal channels at hindi sa formal borders natin. Hindi pa raw tapos ang ombudsman na mangolekta ng ebidensya at sa napipintong pagsasampa ng kaso laban kay Romualdez. Lalo pat ang plunder at money laundering complaint na inihahanda ng ombudsman ay iaakyat na sa preliminary investigation ngayong araw. Ibig sabihin, hihingan na ng counter affidavit o kontrasalaysay ang dating speaker para mailatag nito ang depensa sa mga reklamong iniuugnay sa kanya na isa siya sa nasa likod ng maanomalyang flood control scandal. Kasama nito sa reklamo si dating Appropriations Chairman Elizalde Zaldico. Isa sa ginamit na ebidensya ng ombudsman ay ang mga salaysay ng 8 sa 18 maleta boys. It is not, at this stage, a formal charge before a court. It is the office's determination that the evidence gathered is substantial enough to warrant a full and formal inquiry into whether or not the case should be filed in court. Wala pang sagot ang kampo ng dating speaker kaugnay sa pahayag ng ombudsman. Pero paano kung sakaling umalis na ng bansa si Romualdez? Ano ang mangyayari sa mga reklamong nakahain sa kanya sa anti-graft body? Parang niwe-waive na po niya. Actually, niwe-waive na po talaga niya yung kanyang karapatan para sumagot at maghain ng counter affidavit na ang nilalaman ho niyan ang kanyang depensa. No? So, we will have to resolve the case on the basis na lang po dun sa allegations sa complaint. So, wala na po siyang chance to defend himself in this forum. Dumistansya naman ang palasyo sa investigasyon ng maanomalyang flood control scandal. Kung saan po pupunta ang ebidensya. Sundan na lang po natin. So, kung ano po ang mangyayari sa anumang pag-iimbestiga dito, hindi po makikialam ang Pangulo.